Hallelujah. Amen. Okay, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae na wala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Nang magtatakip silim na, maraming sinasaniban ng masasamang espiritu ang dinla ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit, inalis ang ating mga karamdaman. Amen. Hallelujah. So, pag-aaralan po natin itong mga talatang ito na ating pong binasa sa umagang ito. Ano-ano ba ang mga bagay na ating maaaring matutunan sa pangyayaring ito? So, una po, ang ating Panginoong Hesus, bahagi po ng kanyang pagmimisyon na siya po ay nagpupunta sa mga bahay-bahay. Siya po ay nagbibisita sa mga bahay, lalo na po sa kanyang mga alagad. Makita po natin dito na ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta sa bahay ni Pedro. Meron din pong mga iba pang mga alagad ang ating Panginoong Hesus ang kanyang binisita, katulad ng kanyang alagad na si Levi o si Mateo. Mababasa din po natin ito sa Marcos chapter 15. Si Jesus ay nagpunta sa bahay ni Levi at siya po ay kumain doon, nakipag-fellowship po siya. And then maging sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 13, mababasa rin po natin dito na ang ating Panginoong Hesus ay nagbisita rin sa bahay ni na Marta at Maria. So bahagi po ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus na siya po ay nagpupunta sa mga bahay upang magturo ng salita ng Diyos at upang magpagaling din po ng mga may karamdaman. So, sa pagbisita ng ating Panginoong Hesus sa bahay ni Pedro, nagkataon naman mayroong sakit ang biyanan nito. Subalit, salamat sa Panginoon, nang hinawakan ng ating Panginoong Hesus ang kamay ng biyanan ni Pedro, ito ay agad na gumaling. So dito natin makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan lang ng kanyang paghawak sa kamay ng babaeng ito ay nagkaroon ng kaagad-agad na kagalingan. Ang mga sakit at karamdaman, ito po yung nagpapahirap sa atin ng mga tao. Kapag tayo po ay nagkasakit, nahihirapan po tayong makakilos at marami pong mga bahagi sa buhay natin na maaaring maapektuhan kung nagkakasakit po ang isang tao. Halimbawa, ikaw ay isang breadwinner. Ikaw lang yung inaasahan sa iyong tahanan, tapos bigla kang nagkasakit. So, apektado ang iyong kabuhayan. Apektado ang kabuhayan ng iyong pamilya. Saan kayo kukuha ng makakain? Saan kayo kukuha ng pambibili ng inyong pagkain at yung mga pambayad sa bahay? So, kaya po, napakahirap po kapag ang isang tao po ay mayroong karamdaman. Subalit, ito pong nangyari dito ay nagpapakita po sa atin ng isang halimbawa na ang ating Panginoong Hesus ay mayroong taglay na kapangyarihan na nang hawakan niya ang kamay ng biyenan ni Pedro, ito po ay nagkaroon ng kagalingan. Ang sabi po doon sa verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. So, ang pangalawang bagay na ating matututunan dito, na matapos tumanggap ng kagalingan itong biyena ni Pedro, ay siya po ay naglingkod sa ating Panginoong Hesus. Matutuwa po ang ating Panginoong Hesus
kung susuklian po natin ang paglilingkod sa Kanya, ang kabutihang ginawa niya sa atin. At maraming nga pong ganitong pangyayari na nababalitaan po natin at nakikita po natin na may mga tao na sila po ay nagkaroon ng matinding karamdaman, subalit nang sila ay makaranas ng kagalingan sa ating Panginoong Hesus, sila po ay naglingkod at nagte-testimony kung gaanong kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus po, siya po ay makapangyarihan, siya ay mayroong taglay na kapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga po, maging sa panahon po natin ngayon, kung ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling, ay kaya rin po niyang magpagaling sa ating panahong kasalukuyan. And then, sa verse 16, nang magtatakip silim na, maraming sinasaniba ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Hesus. Hallelujah. Yan. And then, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. So, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus ay katuparan ng pangako ng Diyos upang ipakita sa mga tao ang kanyang labis na pagmamahal. Nais ng Diyos na abutin ng mga tao na nawalay sa Kanya at bigyan ng pag-asa sa buhay. Tunay nga na hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang mga taong Kanyang nilikha. Ang Panginoong Hesus ay tunay nga naging pag-asa ng mga taong mayroong karamdaman. Dinala sa Kanya ang mga may sakit at ito po ay Kanyang pinagaling. At gayon din naman yung mga taong sinasapian ng masasamang espiritu, sa isang salita lang ng ating Panginoong Hesus, silang lahat ay nakaranas ng kagalingan. Sa umaga pong ito, hindi po aksidente kung ikaw man ay mayroong sakit o karamdaman sa mga oras na ito. Nais mo rin bang maranasan ang kapangyarihang ito ng ating Panginoong Hesus? Ang iyong gagawin lang ay humingi ka ng tulong sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay makararanas ng kagalingan. Kung nais mo na ikaw ay pagalingin ng ating Panginoong Hesus, sumabay ka sa panalangin ito. Kung saan parte ng iyong katawan na mayroong sakit, karamdaman, ikaw ay manalig, manampalataya, hawakan mo ito, at ito ay ilapit mo sa Panginoon na mayroong pananampalataya sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos naming Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa iyong kabutihang loob na ang mga tao ay patuloy mo pong inaabot sapagkat kami Panginoon ay mga taong nilikha mo, minamahal mo at inaalagaan mo. At ayaw mo o Diyos na makita ang bawat isa sa amin na mayroong sakit o karamdaman. Salamat po Panginoong Hesus na ikaw ang aming pag-asa. Ang iyong pagbaba sa mundong ito Panginoon ay nagsilbing liwanag at pag-asa sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Salamat po, Panginoon, na ikaw rin ang Diyos na mayroong kapangyarihan na kayang magpagaling mula noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, dalangin ko po sa kapangyarihan ng iyong pangalan na ang sino man po sa oras na ito ang nangangailangan ng kagalingan, hipuin mo po ang kanyang katawan, Panginoon, at hayaan mo na maranasan po niya ang iyong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kagalingan na mayroong pananampalataya. At ikaw ngayon ay tunay nga na pinagaling na ng ating Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sa kagalingang ipinagkaloob mo sa taong ito na nananalangin sa umagang ito at merong pananampalataya na nagtitiwala na ikaw nga ang aming Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga salitang ito
sa aming mga puso at buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon.